Ang unang hirit at Dolphinal, kakampi nyo laban sa sakit. Walang palya ang saya sa umaga, lalo na't puno ng impormasyon at balita. Kasama ang buong tropa ng unang hirit. Walang palya ang drama sa buhay na puno ng pakikipagsapalaran. Sa pamilya, sa kaibigan, sa pag-ibig ni Tita Negrita. Tutok na sa mga palabas na walang palya. Katulad ng walang palyang padala sa Western Union. Kahapon na aktresa si Elizabeth Oropesa ilang oras na wala kahapon matapos isama ng kanilang kasambahay na pininiwala ang nabiktima ng budol-budol gang. Ang detalye sa report ni James Velasquez. Emosyonal pa nandat na ng GMA News sa kanyang condo unit pasado alas 6 ng gabi si Ginang Elena Oropesa, pamangkin ng aktres si Elizabeth Oropesa. Alas 3 ng hapon pa raw kasi nawawala ang 2 batang babae niyang anak. Hindi rin daw makita ang kanilang kasabahay na si Monica Custodio. Hindi raw nagpasabi sa mga security guard ng condominium kung saan pupunta ang kanyang kasambahay, kaya natakot siyang baka nabiktima ng kidnap for ransom ang mga anak. Pagbukas nila, medyo ninervous na ako kasi sabi nila, ma'am, wala pong tao. Tapos ang gugulo ng house ko. Nakikiusap ako, please lang. Kahit sa'yo na yung mga gamit ko. Wala tayong pag-uusapan. Ang importante lang maibalik ko yung 2 anak ko. Lalo siyang kinabahan ng mapansing nawawala ang pera nagkakahalagang 21,000 pesos at lahat daw ng kanyang alahas sa jewelry box. Naiwan ang cellphone ng kasambahay sa kondo kaya naman laking gulat sa kondo nang biglang mag-ring ang cellphone. Ang kaibigan ng mga Oropesa na si Vice Governor Jay De Cleo ang sumagot sa tawag. Alam mo ba kung nasaan si Monica? Para maibalik yung mga bata? Pero kaibigan lang daw ni Monica ang tumawag. Sa sumunod na 3 oras, puno ng pag-aalala si Ginang Oropesa. Hindi ko padala si Nicolas. Kaya naman gano'n na lang ang tuwa nila nang bumalik sa bahay ang mga bata pasado alas 7 ng gabi kasama ang kanilang kasambahay. Hindi naikubli ng pamilya ang galit kay Custodio. Paliwanag ng kasambahay, may tumawag daw sa kanya at nagsabing na-aksidente umano ang among si Oropesa. Pinakuha pa raw nito ang lahat ng pera at ala sa bahay bilang pambayad sa ospital. Kaya naman nagpunta raw siya Valenzuela kasama ang mga bata. Dito, isang babae nakipagkita sa kanya at ibinigay umano sa kanya ni Custodio ang pera at alahas. Umalis daw ang babae. Hinintay raw ni Custodio na dumating ang kanyang amo pero nung dumilim na, nagpasya siyang bumalik na sa San Juan. Dalhin ko na din po yung mga bata kasi wala daw pong kasama. Alam yung lagayan eh. Sabi daw sa tabi ng jewelry box, may pera. May pera doon. So alam ko, sabi ni ma'am, gumawa. Sabi daw po ni ma'am, gumawa ako ng paraan para makuha yung laman ng loob ng cabinet. Isang dating kasabahay na si Nisante ang pinaghihilalaan ngayon ng pamilya. Pero tinitingnan pa rin ng pulis ang posibilidad na budol-budol gang ang nasa likod ng krimen. Kasalukuyan nasa San Juan Police Station si Custodio para sa investigasyon. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Pagharang sa airport ng isang theater actor na may HIV labag sa batas ayon sa Department of Health. Dahil sa insidente, naglabas na ng bagong listahan ng Bureau of Immigration na nagtatanggal na sa theater actor sa blacklist. Narito ang report ni Claire Delfin. It's both alarming and dehumanizing. No? Ang pinakaugat ng lahat ng ito is yung aking tinataglay na sakit na hindi ko po itinago. Ito ang inanakit ng theater actor na si Marcelino Cavastani, isang HIV patient. Inatake siya sa puso nung linggo sa NAIA matapos siyang harangin ng Bureau of Immigration na makapasok sa bansa. Bagamat isinilang dito sa Pilipinas, Australian citizen na ngayon si Cavastani, wala raw siyang kamalay-malay na Marso pa nung nakarang taon ay blacklisted na siya.
Ang dahilan, batay sa order na pinirmahan ng Nooy Immigration Commissioner na si Marcelino Libanan, isa raw undesirable alien si Cavastani na may intensyong umanong ikalat ang kanyang sakit na HIV. Ang kautusan ay base sa request ni Malu Jacob, ang Executive Director ng National Commission for Culture and the Arts, at bilang pagbibigay naman ng interagency courtesy sa NCCA. Minsang nagsilbing consultant sa NCCA, nagulat daw si Cavastani sa blacklist order. Lalo't ginagamit niya raw ang kanyang talento sa teatro upang magpalaganap ng kaalaman tungkol sa HIV/AIDS. Art heals. It's supposed to heal wounds. It's supposed to unite. It's an instrument for change. Tumangging magbigay ng payag sa media ang NCCA. Nasa out-of-town trip din daw si Jacob. Ang Department of Health naman umalma sa anilay diskriminasyon kay Cavastani. Alinsunod sa Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998, malinaw na hindi dapat pinipigilan ang kalayaan ng isang HIV positive na bumiyahe. Hindi sila dapat inilalagay sa quarantine at di dapat hinarangan ang pagpasok sa bansa at ipa-deport dahil lamang sa kanyang HIV status. Discrimination actually will just push patients with HIV, into hiding. The danger is people in hiding may unintentionally actually spread HIV because they do not know what to do. Unprotected sex, transfusion with a contaminated blood, at mother-to-child transmission. Sa mga ganitong paraan lang daw na ipapasa ang sakit na ito. Kaya hamon ng DOH sa publiko, itigil na ang diskriminasyon. Hindi naman daw kasi ito nakakatulong sa pagsugpo sa HIV/AIDS. Nirapaso na ng Bureau of Immigration ang listahan at ngayon naglabas ng bagong order na nagtatanggal kay Cavastani sa blacklist. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Magnitude 7.2 na lindol tumama malapit sa baybayin ng Japan. Dahil dito agad na naglabas ng tsunami alert ang Japanese Meteorological Agency. Mabilis namang lumikas sa mga residenteng nasa baybayin, gayon din ang mga kalapit na lungsod. Ang iba naman, nagtago na sa loob ng mga anti-tsunami bunker. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, wala pang naiulat na Pilipinong nasaktan sa lindol sa Japan. Milyong-milyong patay na isda natagpo ang palutang-lutang sa Redondo Beach sa California. Sa tindi ng fish kill, halos mapuno ng patay na isda ang dalampasigan. Nagsimula na ring mangamoy ang patay na isda. Hinala ng mga otoridad na wala ng oxygen supply ang mga isda dahil nagsiksikan sila sa isang lugar. Sa ngayon, puspusan na ang cleanup operation sa lugar. Amazing balita! Mahigit 20,000 estudyante, faculty at staff ng University of Santo Tomas bumuo po ng napakalaking human cross. Pambato raw nila ito sa Guinness World Records at narito ang report ni Cesar Apolinario. Sa bahaging ito ng UST Open Field, kapansin-pansin ang itim na kulay habang sa katapat na bahagi, puti ang namayani. Pinagsuot ng itim at puting t-shirt at uniform ang mga estudyante, guro at mga empleyado para bumuo ng pinakamalaking human cross na isasali ng University of Santo Tomas sa Guinness Book of Records. Ang record holder sa Guinness ay ang Oslo Red Cross sa Norway na mahigit 900 katao ang sumali. Pero sa human cross ng UST, mahigit 20,000 katao raw ang nakiisa. Lahat sila may identification card at kailangang iswipe sa papasukang gate para maging opisyal na kasali sa human cross. Mabusisi ang ginawang pagbabantay para opisyal na mabilang ang lahat ng sumali. Ito kasi ang prosesong kailangang gawin para makapasok sa Guinness. Isang katao na galing sa independent body ang bantay kada 50 Thomasian. Kabilang sa independent body na nagbilang ay mula sa